Okay, bago pala natin baklasin yan, kailangan i-off muna natin sa breaker yung ating aircon para iwas tayo sa oriented. Lilinisan kasi natin tong ating aircon na inverter type. So para matanggal natin yung cover niya, meron yan dalawang tornilyo sa ilalim nitong top cover. Gamit lang kayo ng Phillips screw, dalawa yan. Tapos yan, yung tinanggal ko na yan, cover din ng wiring nya para dun sa temperature. So dito naman sa bandang ilalim meron ding slot yan na may cover. I-pull down nyo lang yan, yung parang 1 inch yung haba nya. Naka-slide yun eh. Pull down nyo na tapos tanggalin yung tornilyo. Meron yan dalawa. Isa dyan sa kaliwa, isa rin doon sa kanan. So madali lang naman tanggalin. Dapat palang ganawa ko pa dyan, tinanggal ko muna yung dito sa ventilation nya, yung tumataas baba. Ayan. Para mas madali ko natanggal yung tornilyo. So dito hindi ko pa mabaklas dyan. Ang siste pala, meron pa yung tornilyo sa candle. Hindi ko alam kung may tornilyo pa ba, basta hindi ko pa nabaklas agad dyan. Ang ginagawin ko pa dyan, eto, yung cover na yan, yan muna tanggalin natin yan. Tatanggalin yan. Yan, hinahanap ko sa itaas yung mga naglalak kung meron pang tornilyo, pero wala akong makitang tornilyo. Meron dyan sa taas mga yung self lock lang na mag-clip yung mga plastic lock nya. So dito tinanggal ko yan. Madali naman tanggalin yung wire dyan. I-bebend nyo lang ng konti. Ingat lang kayo kasi meron yung plastic lang yan, baka maputol o mabali. Dahan-dahanin nyo lang yung pag-bend. Tapos yan yung wire na yan, yung connection yan, meron yung connection nya, madali naman ang tanggalin. Tandaan nyo lang kasi meron naman yung pairing position na dun tutugma yung mga wire nya. Yan. So first time ko lang din magbaklas ng ganito. Lakasan lang ng loob kasi mahal din talaga magpalinis ng split type na aircon ngayon. Pinakamababa siguro 1,500. Kaya since wala naman akong ginagawa, ako na yung maglilinis nito. Nasa almost 7 months na kasi ito hindi nalilinis eh. Ang unang linis nito yung sa under pa ng warranty, pre-cleaning pa yon. So ayan, naganggal ko na yung cover. So inilapag ko muna, mamaya ko nalilinisan. Yan. Yan dyan sa mga na yan, may mga pa yan, may mga lock pa yan na plastic. Iaangat lang, gamit lang kayo ng flat screw. Flat screw na pangangat nyo sa mga lock. So dahan-dahan lang din kasi dapat hindi binibigla yan kasi nga maiwasan natin yung mabali. Ayan, so mahirap din pala maglinis, kaya may kamahalan din talagang pagniningil ng mga technician na naglilinis ng aircon. So dyan, iniisa-isa ko yung mga nakikita kong naglalak. Dahil nga first time ko magbaklas ito, talagang todo ingat din ako. Mahirap na ba kasi mabali. So pag nagbabaklas naman ako, yung mga pwedeng picturean, pinipicturean ko muna para mayroon akong guide pagka ibabalik ko. Kung hindi ko man makuha yung mga pinagbabaklas ko, meron akong picture na pwedeng balikan. Ayan. So dito sa yan, ang ginagawa ko naman dyan, yan, umangat na, diba? Tapos sinunod ko to, tinanggal ko na tong itong blade para sa ventilation nya. So meron yan sa gitna, may kanyan ina-adjust yung parang itutulak nyo lang papunta sa kanan. Meron siyang pin
na plastic din yung lock nya. Yun yung guide para dun sa kan pag umaangat siya taas pabang ganun. Tapos yan din sa kabilang gilid naman yung pinaka pin nya na plastic din, may sulutan yan sa nabutas. Yan. Pag binend nyo, dahan-dahan lang. Pero unahin nyo muna baklas yung nasa gitna. Nakakan yan eh. Nakakawit yung pinakalak niya doon sa gitna. Tapos magkabilang gilid ng kanya. Isunod nyo. Gamit na kayo ng flat screw para maitulak. Okay, tanggalan natin. So, yan. Bababa ko na naman. Wala kasi ako assistant eh. Mag-isa lang ako. Yan. Nayangat na natin. Oh. Yan. Pag nayangat ng ganyan, madali na lang sa taas. Sungkitin ng flat screw. Yan. Dahan-dahan ko rin yung pagtatanggal dyan. Medyo mahirap din kasi nga yung pagitan ng kisame tsaka itong unit. Mahirap dukutin yung lock nya. Dahan-dahan lang para hindi mabali. Tsaka yung ingatan nyo rin mayupi yung mga cooling pins nya, yung mga metal na aluminum dyan. Ayan, so na angat na natin. Yun, tanggal na natin yung pinaka-cover. Sa wakas, napakadumi na nakita ko to. Grabe, alikabok, nanikit na. Kaya ang gagawin natin dyan ay lilinisin natin. Mas maganda pang linis kung meron talaga kayong power spray. Yung naman yung control naman yung buga nun. Medyo lang alalay lang sa buga para hindi mayupi yung cooling pins nya. Ayan, dami yun. Ayan o, nakita nyo. O yan, likabok o. Na-accumulate. Grabe. Kaya pag malikabok ang ating aircon, mas malakas ang konsumo niya sa kuryente. Kasi at least twice a year. hanggang di yan nakukuha yung talagang lamig. Ito, tatakpan natin ng plastic yan. Tuloy-tuloy yung andar ng compressor. Kasi kailangan Hindi magsha-shut off. circuit breaker lahat ng pan natin na. Kaya sa settings Dito na nakaklik kailangan dito baguhin mo para tapos dito. Yan, makatipid. iangat lang Pag ng nalinis flat naman, screw. yan okay. Flat screw lang yan. So yan o. So may mga torque siya Ayan, isa. 7 buwan na Kailangan paglilinisan Tapos ng yung mga nakita yung mga bilaspas kong tornilyo. Success. So ito na, ihanda ko na yung in order natin sa online na pansa po sa mga tubig na panlilinis natin dito. So mura lang to, maganda to pang para hindi naglalawa yung tubig sa ilalim. Lalagay nyo lang yan oh. May size yan eh, yung kinuha kong size pang yan 1 to 1.5 HP na aircon. Sakto lang. So maganda yan, takpan nyo muna yung ng plastic yung sa may control, may wiring para safe, para hindi mabugahan ang tubig at hindi tayo mag-grounded. So bago pala, first of all kailangan naka-shut off muna yung breaker rito bago nyo gawin yung ating general cleaning, pagbabaklas ng aircon. Okay, so yan, tinapang ko, masking tape ang gamit para ayos na ayos. Yan na, niyalat, nakabit ko na yung yung ating tawag dyan, aircon cleaning ganyan cover eh. Tapos may hose yan, kailangan meron kayong timba sa ilalim. Yan no, dali lang ilagay yan. Sasabi nyo lang doon sa bandang dulo, iipit nyo. Ganda kung pit na pit talaga. Yan o. So yan, ihanda ko na yung yung compressor. Ay, yung ating water sprayer. Ihanda ko sa labas. Dito ko lang pala daanan yan sa
bintana. So yun na nga, ayan, bubukan natin ang tubig. So tinimpla ko na yan tinimpla ko na yung nozzle nya, yung buga, bago ko inakyat dyan para hindi na ako mahirapan. Ayan, so yan, dahan-dahan lang, tansya-tansya lang yan. So ayan, binubugan ko na, tatanggal na yung mga dumi, sobrang dumi, alikabok, yung itim. Ayan. So, nakaka-enjoy din maglinis ng ganito, lalo na pag first time mo kumukuha ka ng experience. No, sa mga katulad ko nung nagdi-DIY dyan, sana ay makapulot kayo ng gold dito sa binabahagi ko mga gawain. Kung kaya naman natin gawin, ba't di natin gawin, di ba? Nakasan lang ng loob yan, basta magdahan-dahan lang. So yan, after ko naman mabuga ng power spray, so ito naman compressor natin, portable compressor, air compressor, para matuyo, mabilis na matanggal yung mga tubig na natira sa loob, mabilis matuyo. Yan, so portable lang yung gamit ko, medyo malakas na rin, okay lang naman na kan, para mabilis siyang matuyo talaga. Kasi kung hayaan lang natin matuyo ng sa hangin, mabagal, matagal. So yan, mas madali. Okay, kung meron kayong ganito, mas maganda nga. Pero kung wala naman, okay lang din naman. Tutukan nyo lang ng electric fan para matuyo yung tubig niya. Naka akong dumi na ng aircon. Meron pang pakpak ng gamo-gamo. Yan. Sa mga likabok lupa-lupa, no, sa ilalim.